Bagong taon, bagong mga mukha sa showbiz. Sino kaya sa kanila ang ngingitian ng swerte ngayong 2017? Kabilang dyan ang ilan sa mga bida ng GMA soap na Meant to Be at ang aktor na nagmarka ng husto sa Metro Manila Film Festival o MMFF. Best na masasabihan ng crush, matalik na kaibigan. Friends forever. Si Bes, okay na lang, kilala na ako. Hindi lang ako matsacharot. Yung balakang mo, medyo iganon mo pa. Kaya ganun ko pa nga. Ayan. Siya raw ang pambansang beshi na gumanap bilang best ni Paulo Ballesteros o Trisha Echevarria sa Die Beautiful, si Barbs o Christian Bables sa totoong buhay. Ayaw mo? Sige. Ako na lang. Malanggi ka? At dahil mukhang masyado niyang ginalingan ang kanyang papel, And the MMFF Best Supporting Actor is Christian Bables, Die Beautiful! itinanghal siyang 2016 MMFF o Metro Manila Film Festival Best Supporting Actor. Uwian na mga best! May nanalo na! Hindi po ako sanay na may ganito dahil bago lang po ako. Akala ko nga po, end na nung passion ko. Maraming salamat po sa inyong lahat na nagtiwala at naniwala sa kaya kong gawin. Nung tinawag yung pangalan ko, yung pakiramdam na para kang lumulutang, parang hindi mo alam kung ano yung nangyayari. Tapos habang naglalakad ako, grabe totoo pala yun na bumabalik sa'yo lahat, nagpa-flashback lahat. Andun yung matutuwa ka, na maiiyak ka. That was a very wonderful experience. Doon sa journey ko, on my way to Die Beautiful, yung akala mo end na nung lahat, akala mo wala ka nang pupuntahan kasi walang may gustong magtiwala sa'yo. Ito yung nasabihan ako na, ba't kita kukunin? Hindi ka naman magaling. Ba't kita kukunin? Hindi ka naman kilala. Yung ganun. Pero hindi ko ginawang reason para tumigil ako. Ginawa ko siyang motivation para mas lalo kong galingan. For me, part siya ng pagkatao ko. Feeling ko magkakasakit ako pag di ako umarte. Si Mamo. Hi, Ma'am. Hi, ma'am. Hindi ko ina-expect na ganun yung magiging tanggap ng mga tao sa akin na after December 25, nagulat ako pagising ko, hala, ano ba to? Ba't puro mukha ako sa Facebook? Tapos parang ang dami nagtatag sa akin sa Instagram, dami nang nagko-comment sa mga pictures ko. Sobrang overwhelming at first, pero pinigilan ko yung sarili ko. Walay etchos be. Galing talaga yan sa secret admirer niya. Hindi pala ito ang unang beses na gumanap si Christian bilang gay o trans woman. Nagsimula yan sa audition ko sa I Love You to Death. First film ko under Regal. Ang role ko dito ay ako si Apple, a best friend ni Kiray. Ayun, sinasabi ko ng haba, Bex. Sinasabi ko ng haba. Pero paglilinaw niya mga best, straight daw siya. Ang kanyang aktingan, charot-charot lang daw. Yung mga tao nakakakilala sa akin, alam naman nila yun. Kung gaano tayo ka-loko dati. Pero ngayon hindi na. Alam niyo bang hindi pala si Christian ang first choice para sa role na Barbs? Sinasabi lang sa amin na, tingin kayo sa camera, tapos gusto ko fierce. Ginawa ko lang, nag-fierce-fiercean lang akong ganyan, Ginawa ko lang yung sinabi ni Direk Jun, tapos hindi rin tumugma yung schedule ni original Barbs, ni Cedric Juan, sa shooting dates. Kinabukasan, ako na si Barbs. The moment na binigay sa akin si Barbs, sabi ko, this is it. Gagalingan ko. Hindi rin daw biro ang pinagdaanan niya para sa role. Pinaka nahirapan ako, yung nakabikini ako. Tapos nagtitape kami ng mga dibdib para magkaroon ng cleavage. Barbs Cordero! Pero higit sa pisikal na anyo, mabusisi rin daw niyang pinag-aralan ang pagkatao ng mga trans woman. Selfless. Ito yung kahit na paulit-ulit silang sinasaktan, kahit na paulit-ulit silang pinupush down, buong-buo yung puso nilang magmahal pa rin. I feel so honored. Mahirap gampanan yung ganitong klaseng karakter. It takes a lot of studies, takes a lot of patience, dugot pawis. Subtle lang, Jacqueline Jose. Ikaw ang asawa. Kabit lang ako. Malaki rin siyempre ang kanyang pasasalamat kay Paulo B. Ang Paulo Ballesteros, hindi nag-atubiling mag-share ng buhay niya sa akin. Doon pa lang sobrang grateful na ako. Kaya siguro nga, gano'n na lang kaganda yung chemistry namin sa Die Beautiful. Tubong Bacoor sa Cavite si Christian. Bata pa lang daw, hilig na niya ang pag-arte. Sa aspetong ito, suportado siya ng kanyang ama. Pero 8 taong gulang pa lang si Christian nung namatay ito. Daddy's boy ako dati eh.
Oo, nung buhay pa yung daddy ko. And then, yung mami ko, ayun nga, dahil busy sa work, medyo hindi niya ako nakita before na mag-perform. Ayun, siguro isa yun sa mga ginol ko na, sana someday makita ako ni mami na sumayaw, na iyak ako, na kumanta, na umarte, ganun. Tapos gusto ko, there was this one time na parang pinangarap ko na makita siyang pumalakpak sa akin. Samantala, ang kanyang nanay, tutol naman dati sa kanyang pag-aartista. Nagagalit ako kasi sabi ko sa kanya, unahin niya muna yung pag-aaral niya. Though nakatapos naman din si Cristiano, ayoko talaga siya mag-artista. Kasi ang vision ko sa kanya, gusto ko, nasa corporate world ka. At sa mami ko, Kaya nung nakamit ni Christian ang tagumpay sa nakaraang MMFF, lubos ang kanyang pasasalamat sa kanyang ina. nagbuka na yung katigasan ng ulo ko. Nung nag-thank you siya sa akin noon, wala akong masabi. Umiyak lang talaga ako kasi parang naalala ko lahat. Naalala ko lahat yung paghihirap ng anak ko na sana noon pa lang sinuportahan ko na siya. Lagi mong tandaan na ang mami mo, mahal na mahal ka, mga kapatid mo, proud na proud ako ngayon sa'yo.